Total po, kapapasok pa lang ng January. 2 weeks pa lang naman po yung nakakalipas. Hindi tayo nagkita-kita o pwedeng hindi ko kayo nakita, hindi nyo ako nakita nung bagong taon. Bigyan niyo po ako at humihingi ako ng pagkakataong para sa lahat. Batiin ko kayo ng belated Merry Christmas and belated Happy New Year. Salamat po. Pag po naririnig natin yung New Year, ano po ang naaalala ng bawat isa? Mula elementary, dumaan ang high school, at palagay ko kahit ngayon, meron pa rin ang nasa isip ay New Year's resolution. Tama po ba? Ang tanong po, kahit minsan po ba, nagkaroon ng katuparan ang New Year's resolution na hinihingi natin? Natupad po ba? Or nagiging katuparan lang habang isinusulat ang New Year's resolution? So, pwedeng hindi po natupad. Bakit po? Kasi tayo lang po mismo ang gumugusto. Anong ibig sabihin? Binabraso po natin ang kagustuhang pagbabago sa ating buhay. Tama po ba? Kaya po, nagiging nature na lang natin yung katagang New Year's resolution. Kumbaga, kasabay ng pasok ng bagong taon, yung salitang New Year's resolution. Tama po. So, ang tanong, kaya po o pwede po ba talagang magkaroon ng pagbabago? Pwede po ba? Kahit hindi natupad yung ating mga New Year's resolution? Pwede po ba? Okay, yes po. Ang tanong, kailan pwedeng maganap at paano ito mangyayari? At iyan po yung pag-uusapan natin ngayon. Alin po yon? Bagong kapanganakan. Pwede pong sabihin ninyo, oh, narinig ko na to, bagong kapanganakan. Salamat po, narinig na. Pero po bigyan natin ng pagkakataon yung pwedeng hindi nila natapatan itong mensahe na to. Kahit saan man sila nanggaling na napunta dito, bigyan po natin ng pagkakataon. At yun po kasing mensahe na ito, pwedeng isang paalala. Dahil ang paalala daw po ay isang gamot sa taong nakakalimot. Kaya po hayaan nating ibalik ng Panginoon yung paalala sa atin. So, bagong kapanganakan. Mahalaga po ba yan? Okay, mahalaga. Ang tanong, bakit po mahalaga ang bagong kapanganakan? Una po, mahalaga ang bagong kapanganakan dahil ito ay isang paglikha. Tama po, isang paglikha, kaya po mahalaga yan. Kanino po? At sino yung bagong likha? Iyan po ay tumutukoy sa tao, sa ating lahat. At tumutukoy sa pagbabago ng isang tao. Ang tanong po, tayo po ba ay isa o kasama na talaga sa isang bagong likha? Ang makakasagot po niyan, sarili-sarili natin. Tayo po ba ay isa na sa bagong likha? Iyan pong likhang tinutukoy na yan ay bagong likha sa pamamagitan ng bagong kapanganakan at iyan po ay ang pagkapanganak sa Espiritu. Kung tayo po ay kasama na, sure po ako, kasama tayo sa papaalalahanan ng Panginoon doon sa susunod na verse. Tignan po natin yung sinasabi sa Romans 12:2. Malinaw po ba? Okay. Sabi po dito, kasama po tayo dito huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito.
Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Bakit daw? Upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Tandaan po natin, sinasabi po diyan sa Roma 12:2, sa ating mga bagong likha sa Espiritu, hanggang hindi po nababago ang takbo ng ating isip. At habang nakikiayon tayo sa takbo ng mundo, madiin pong sinasabi diyan, hindi natin mauunawaan ang kalooban ng Diyos. Sino po ngayon ang may problema kung hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos? De po tayo, dahil patuloy tayong nakikiayon sa takbo ng mundong ito at patuloy na kung ano-ano ang pinahihintulutan nating kurakutin ng kaaway ang ating kaisipan. So, wag na po tayong umasa na mauunawaan natin ano ang kalooban ng Diyos. Hindi po ako ang nagsasabi, nakaharap po sa atin ang banal na salita. Kaya iyan po yung sinasabi. So, may problema po ba? Kahit bagong likha? Marami. Tignan po natin yung Efeso 4:23. Inulit po uli dyan, magbago na kayo ng diwa at isip. Parang nakikiusap pa talaga no? Paulit-ulit Bakit? Dahil makulit tayo. Ngayon, sa paanong paraan po ba mababago ang ating diwa at pag-iisip? Isinunod po sa 24. Ano pong sabi dyan? Anong dapat nating gawin? At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao. Pag sinabing dapat nating isuot yung bago, ibig sabihin may suot po tayong luma. So, pinahubad yun sa atin, binihisan tayo ng bago. Ang hinihiling ng ating Panginoon, isuot ay bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Ano ang problema? At nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ano ang malaking problema sa atin? Ang pinasusuot na pilit, bago. Pero nagpupumili tayo sa luma. Kahit kine-claim natin, tayo ay bagong silang sa pamamagitan ng Espiritu. Ano po ang ating binabalik-balikan? Dating suot na ang may-ari ay ang kaaway ng ating ama na si Satanas. Tama po ba? So, yan po yung paalala. Sinasabi nating Kristiyano tayo, pero kapag nakakita ng butas, anong ginagawa natin? Pag nakakita ng butas, pilit maninilip. Anong sinasabi? Sige nga, pakialalahanan nga po natin ni ating mga katabi. Pakialalahanan po natin sila, huwag ka nang naninilip. Kapag nakakita ka ng butas at pagkakataong manilip, ba't kayo nakangiti? Sabi si Pastora, kung ano-anong butas ang sinasabing paninilip. Bakit? Ayan yung sinasabi kasi madumi isip. Tama po ba? Ano ang sinasabi bang butas? Ganito kasi tayo. Kapag may butas na pagkakataong sumilip sa cellphone, pinanonood? Bold. Kapag may pagkakataong o may butas o pagkakataon, anong tinitingnan o pinanunood? Kaparaanan ng sugal. Huwag na po nating isa-isahin anong sugal meron sa cellphone. Alam po nating lahat yan. Naka-online. Tama po ba? So, nagkaroon ng pagkakataon, umattend lang ng kung ano yung naimbita na pwede namang hindi natin tanggihan, yung pag-iimbita, pinagbigyan yung pag-iimbita, nagkaroon ng pagkakataong butas, uminom ng alak, kapag may butas at pagkakataon,
Dahil hindi makatanggi sa nag-aabot ng baso o kumakaway para lumapit at makiisa sa kanila, hindi makatanggi. Ano po ngayon ang nangyayari sa atin? Kine-claim natin tayo'y bagong silang sa Espiritu, kine-claim natin tayo'y binago na, pero iyan yung sinasabi, isuot yung bago, pag may pagkakataon, nagsusuot ng luma. Ano ngayon ang problema natin? Sabi po dito, huwag tayong pumasok sa isang kompromiso, lalo't ang nakasalalay ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. Iyon po kasi yung nakakalimutan natin. Dahil po kapag tayo ay nasa ganyang kalagayan, hindi po ito maitatago kung ano o sino ba tayo talaga. Tayo po mismo ang nagpapakilala kung sino tayo. Kapag hindi natin hiningi ang napakalaking kontrol ng ating Diyos para sa ating sarili. Iyan po yun. Tignan po natin, hindi po uli sa akin nanggaling na hindi maitatago kung sino tayo. John 3:6. Ang sabi po sa John 3:6, ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman. Period yun. At ang taong ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Tama po ba? Malinaw po, hindi pwedeng magkasama ang dalawa. Laman kung laman, espiritu kung espiritu. Ano po ang malaking problema na naman sa atin? Pinanganak tayo sa espiritu, nagsasubstitute pa tayo ng gawaing panglaman ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Tama po ba? Ganyan po ba kayo? O ako lang? Ang bigat po ng paalala ng Panginoon sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya po siya ay talagang tuluyang nagpapaalala kahit paulit-ulit. Tignan po natin yung John 3:7. Sabi po dito, huwag kang magtaka, lahat po tayo kinakausap dito. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko o sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak muli. Walang exempted. Tayong lahat, kailangang ipanganak muli. Ang tanong, naganap na po ba sa atin talaga ang bagong kapanganakan? Kung ang pagbabasihan ay ang paraan ng ating pamumuhay, naganap na po ba? Kung ang pagbabasihan yung paraan ng ating pamumuhay, kayo na din po ang sasagot, naganap ba o hindi? Tama po. So, iyan po yung kahalagahan ng kapanganakan. Dahil yung paalala laging nasa atin. Pangalawa po, bakit mahalaga ang bagong kapanganakan? Ang bagong kapanganakan ay hindi basta ibinigay. Hindi basta mangyayari. Hindi basta gusto natin. Dahil iyan, alam ng Diyos, yung bagong kapanganakan ay talagang kailangan natin. Hindi pwedeng hindi. Ano daw po ang dahilan? Bakit kailangan ang kapanganakan, ang bagong kapanganakan? Dahil po, una pa lang, hiwalay na ang lahat ng tao kay Kristo sa kanilang minanang kalikasan. Alam naman po natin yung nangyari sa ninuno natin eh. Tama po ba? Kaya iyon yung minana natin. Yung kalikasan ay makasalanan na minana natin. Walang kakayahang sumunod at bigyang lugod ang Diyos. Napakalinaw po niyan. Kaya kailangan po natin talaga yung bagong kapanganakan. Kaya po, dito po, sinasabing dahil hiwalay kay Kristo ang lahat ng tao sa kanilang minanang kalikasan at makasalanan, walang kakayanang sumunod at bigyang lugod ang Diyos. Hindi po tayo magwawagi talaga sa malinaw na binitiwan na yan, sa verse na yon. Bakit po? Hindi tayo magwawagi sa ating New Year's resolution kapag hiwalay tayo sa ating Panginoong Hesus. Dahil po ang solusyon ay walang ibang panggagalingan at ito po ay manggagaling lang sa ating Panginoong Hesus. Hindi po natin yan pwedeng brasuhin kahit 10 beses nating isulat.
Na-experience naman po natin, hindi tayo nagwagi. Pero magwawagi ang pagbabago kapag tayo ay talagang nakapokus sa ating Panginoon. At hindi lang po bago ang taon, bagong buhay. At hindi lang po taon-taon, bawat minuto babaguhin tayo ng ating Diyos. Tama po? So, iyan po yung sinasabi. Tingnan po natin kung ano laban natin sa sinasabi. Sa awit 51.5. Anong sinasabi sa awit 51.5? At para patunayan na din. Ang sabi dito, ako'y masama na buhat ng isilang. O, imagine po kayo yung nagsasalita, tayo bawat isa. Makasalanan na nang ako'y iluwal. Ano po laban natin ngayon? Para iasa sa sarili natin ang pagbabago. Ay samantalang sinasabi dito, buhat pa ng isilang, makasalanan na. Buhat pa ng iluwal, makasalanan na. May pag-asa po ba tayong magbago para sa ating sarili? Wala po. New Year's resolution, erase uli. Next, ano pong sabi dito? Jeremiah 17:9. Ang sabi po dito, sinong makakaunawa sa puso ng tao? Malinaw pong idinidiin dito. Ito nga'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang ganyang kabulukan. Ibig sabihin, kapag hiwalay tayo kay God, yung kabulukan natin, walang kalunas-lunas. Erase uli ang New Year's resolution. Ang pag-asa lang talaga ang ating Panginoon. Malinaw po na sinasabi sa banal na kasulatan na kung tayo ay magkakaroon ng bagong kapanganakan, panghabang panahon, ang ating kabulukan o kasamaan ay mawawala. Ngayon, paano at kanino po ba magaganap ang bagong kapanganakan? May proseso din po, hindi basta yan hihingi natin, hindi basta yan darating. Dadaan po tayo sa proseso. Ano yung proseso ng ating Panginoon? Kanino po? Ang bagong kapanganakan, next po, ay dumarating, kanino? Sa mga nagsisisi sa kasalanan. Tama po ba? Nagsisisi sa kasalanan. Dumarating kanino? Nagsisisi sa kasalanan at bumabaling ang kanyang puso sa ating Diyos. Sabi po sa Matthew 3:2, ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So, sabi dito, magsisi. Ang pagsisisi, hindi lang po pagsisisi. May kakambal yan na hindi dapat mahiwalay. Alin po yun? Kapag nagsisi, may pagtalikod. Tama po. May pagtalikod saan? Na hindi na babalik-balikan o hindi na bumabalik-balik sa tinalikuran. Tama po ba? Pero habang tayo ay bumabalik sa ating tinalikuran, hindi makikita ng Panginoon ang ating pagsisisi. Kita niya yan. Ano po ba problema sa atin? Dahil tayo'y pinanganak na, matigas ang ating ulo, sabi ko nga, pag nakakita ng butas, naninilip. Ano po ang nangyayari? Paano ba? Imaginein nga po natin, yung itsura natin, tinanggap natin ang ating Panginoon, sinabi natin tayo'y bagong silang nasa espiritu, pero kapag nagkaroon ng butas, nanonood ng ball, nanonood ng kung ano-anong labag ang kalooban ng Diyos, hindi natin siya naluluwalhati. Imagine niyo po. Hindi natin alam kung kailan ang dadating Panginoon, ha? Pero nanonood tayo ng ball, nanonood tayo ng sugal. Hawak-hawak natin ang cellphone, pagkatapos, naramdaman natin, yung cellphone na pinanonood natin, biglang dumating ang Panginoon, saan tayo dinatnan? Saan tayo dinatnan? Kaya lagi natin i-imaginein, baka datnan ako ni God, nanonood ako ng ball, baka datnan ako ni God, nanonood ako ng sugal. Tapos ang katwiran pa, nanonood lang naman eh. Eh ano ba sabi ni God? Huwag ka na nga tumingin eh. Hindi nga tumingin eh, nanood. Hindi ganun din yun. So, dinat na ni God, nanonood ng ball, nanonood ng sugal. Anong sasabihin natin? Imagine natin yung itsura natin. Hay!
Si God dumating na. Ibabaton nyo ba cellphone? Si God dumating na. Eto po ang mangyayari dyan. Ang totoo po, bago pa siya dumating, kita na po niya ang pinaggagawa natin. Kahit pa naibato na natin yung cellphone, bago pa lang natin buksan ang phone, basa na niya ang isip natin kung ano ang gagawin natin. So kahit nawasak ang cellphone nyo, tapos na tayo. Kita na agad lahat yan. Ay ano pa mangyayari kahit ibato nyo yan? O anong sasabihin ni God pag nagkita tayo? Ikaw yung bumato ng cellphone nung ako'y dumating. Di ba? So yun yung sinasabi. Tulog. Ito po lagi nating tandaan, ha? Tulog o wala sa tabi natin ang mga mahal natin sa buhay na laging nagpapaalala sa atin. Ito ang ilagay natin sa ating isipan. Ang Diyos po nananatiling gising at nasa tabi natin kahit kailan siya natin isipin. Nandun lang po siya na ang madalas nating nakakalimutan yung senaryo na yon. Akala natin tulog yung katabi natin kung ano pinapanood natin. Akala natin wala tayong kasama kung ano-ano ginagawa natin. Pero ang totoo, gising na gising ang Diyos at hindi tayo iniiwan ng Diyos kaya wala tayong ligtas. Siya pa yung kinalimutan natin. Tama po ba? Ganyan po ba tayo? So, kanino pa po dumarating ang bagong kapanganakan? Kanino? Sa mga taong inilalagay ang kanilang pananampalataya. Kanino? Kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Doon daw dumarating ang bagong kapanganakan. Eto. Tinanggap na bagong panganak sa Espiritu, pero hindi makaiwas pagdating ng bagong taon. Ang sampalataya daw kay Kristo, ha? Ang paniniwala kay Kristo, ha? Pero baka may naglalagay pa sa inyo ng mga bilog na prutas sa inyong lamesa. Hindi pure na kay Kristo ang ating sampalataya. Kung meron man pong nagdaan na may naglagay ng ganon, umaasa po kami na hindi na makakalimutan sa susunod na taon. Si Kristo po ang ilagay natin sa ating mesa, sa ating puso. Dahil ang sampalataya natin ay nasa Kanya. Wala sa prutas na bilog. Tama po ba? Okay, so yun yung sinasabi na madalas nating nakakalimutan. Kaya yung paalala, gamot talaga sa taong nakalilimot. Ang tanong, lahat po ba tayo ay anak ng Diyos? Amen. Sino po sa bawat isa sa inyo na magsasabing sila talaga ay anak ng Diyos? Pwede po bang pakitaas? Pag kamay ang pinataas, merong mag-aalanganin. Pwede po bang kita naman ni God kung puso nyo yung itinaas nyo? Pwede po bang yung puso ang itaas nyo? Huwag sa akin na nagsabi, kundi sa Panginoon. Okay, nakataas na po ang puso ninyo. Tingnan po natin ang napakagandang bonus. At maaari pong kung merong hindi naiintindihan to bilang anak ng Diyos kasi yung iba ang dating. Pag sinabi ko, halimbawa ako pinatutunayan ko, anak ako ng Diyos. Kasi talaga namang naunawaan at ipinaunawa ng Diyos na talagang ako'y anak niya. Pero, yung hindi pag-gaano nauunawaan ito, ano tingin? Sa nakakaunawa, mayabang ka. Tama po ba? Yabang mo naman. Yung iba naman, nahihiyang i-claim na anak ng Diyos. Bakit? Kasi nga hindi pa malinaw. Kapag malinaw ang isang bagay na i-claim natin, hindi tayo mag-aalinlangan. Tama po ba? So, tingnan natin. Ano po ba yung talagang napakagandang bonus? At yung katotohanan. John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, sino lang yung karapatan? May karapatan? Tumanggap at sumampalataya. Hindi natin pwedeng sabihin, tinanggap ko ang Panginoon, bibigyan Kanya ng karapatang maging anak. Hindi. Hindi din po pwedeng sinasabi natin, sumasampalataya ako sa Panginoon, tapos bibigyan tayo ng karapatang maging anak niya. Hindi rin po. Kailangan po yung ating pagtanggap sa Kanya, may buo din tayong
pagsampalataya. Hindi po pwedeng magkahiwalayan. Tayo din po ang nakakaalam niyan. So, iyon po yung binigyan ng karapatan. Yung sumampalataya na ibinigay yung pananampalataya ng buong buo sa puso. Wala nang space ang puso, kundi yung kulang na space dati, ang kapupunan, ang Panginoong Jesus. So, wala nang ibang luluklok kasi pinununan niya. So, iyon lang po yung may karapatang maging anak ng Diyos. Hindi po ako nagsabi niya na ang banal na kasulatan din. So, naganap ang pagsisisi, pagtanggap at pananampalataya, talaga pong hindi magkahiwalayan. Tayo'y mga anak na niya. Diyan pa lang po magkakaroon ng pagbabago. Yung resolution, wala na yung RE, may solusyon na. At iyon ay nanggaling sa ating Panginoon. Hindi lang po bagong taon. Uulitin ko uli. Pati buhay. At hindi lang taon-taon ang pagbabago. Bawat minuto may pagbabago. Anong ibig sabihin? Lifestyle na natin. Ang mamuhay. Nang ang buhay ay ayon sa Panginoong Jesus. Kung ano iginagalaw natin. Dapat wala nang magbabalibag ng cellphone pagdating ng Panginoon. Tama po ba? So, iyan po yung sinasabi. So, malinaw po ang solusyon ay mula sa Diyos at hindi sa atin. Bakit po? Tingnan po natin yung 4. Ano pong sabi sa 4? Ang bagong kapanganakan ay kinapapalooban ng pagbabago. Kahit po hindi natin ituloy, ano yung explanation niya, napakalinaw po dyan, na ang sinasabi, ang bagong kapanganakan ay kinapapalooban ng pagbabago. So, malinaw po. Once na ipinanganak tayo sa Espiritu, ang loob niyan o ang magaganap sa atin pagbabago. Kaya po hindi pwedeng hindi tayo ipapanganak sa Espiritu. Huwag na po tayong umasang magbabago tayo pag hindi tayo na ipanganak. Ngayon, mula sa lumang buhay ng kasalanan, tungo sa bagong buhay ng pagsunod kay Jesus. Dapat po yan yung maganap sa atin. Sabi ko nga kagabi sa WOW, pag merong nagtuturo, tatanungin, naiintindihan mo ba yung itinuro? Naiintindihan ba natin yung mensahe? Tama po ba? Pwede po tayong sumagot ngayong oras na to ng naiintindihan. Pero basihan po ba yon? Yung pagsagot mula sa bibig? Pwede pong hindi. Hindi po tayo humuhusga. Kailan makikilala o maiintindihan at makikita nating naiintindihan yung nadinig o napag-aralan? Kailangan po ang katibayan kung ano narinig, iyon ang buhay. Katibayang naunawaan. Kasi iyon po yung sinasabi na kapag po kasi ang nangyari sa atin, nakikinig ng lesson, tapos ang ipinamumuhay, taliwas dun sa lesson, nadinig nyo na ba yung salita ng matatanda? Para kay Ekang nagsilid ng yung sa buslong butas. Ilagay mo ngayon, mamaya wala kasi lumulusot. Ganyan po ba ang puso natin, lusutan? Dapat po hindi. Para po makita sa buhay ng bawat isa sa atin. So, iyon po ba yun? So, hindi lang po daw magkakaroon ng katuparan ng pagbabago sa bagong kapanganakan hanggang hindi po natin ito na ipapamuhay. Walang pagbabagong magaganap. Magaganap lang ang pagbabago sa ating buhay kung 2 Corinthians 5:17. Saan ang sabi po dyan? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So, malinaw po, hanggang hindi tayo nakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus, hindi tayo aasang mababago. Tama po. So, hindi sagot ang New Year's resolution uli. Tunay nga po bang kaisa tayo ng Panginoong Hesus? Iyan po yung tanong ngayon dahil dyan sa verse na yan. Tayo po ang makakasagot niyan ayon sa pamumuhay na ating ginagalaw o pinaggagawa. Ano po ang sabi sa John 8:36? Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Meron diyang salita na kapag, parang hindi sure, di ba?
Ang sabi dito, kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Wag po tayong malito dun sa kapag. Ang tanong ko po, kailan po ba tayo pinalaya ng ating Panginoon? Kailan siya gumawa ng paraan? Hindi po ba nung napako siya sa krus? Malaya na tayo dapat Pinalaya na po niya tayo Kaya po yun yung sabi niyan, kapag pinalaya kayo ng Panginoon. Ito po yung kapag doon. Tignan po natin yung sinasabing kapag pinalaya kayo ng Panginoon. Ang sabi po dito, ang tanong po, kasama po ba tayo sa pinalaya? Yes po ang sagot. Kasi nung siya'y mapako, kahit kayo'y wala pa sa tiyan ng mga magulang natin sa kanilang sinapupunan. Pero dumating sa puntong binigyan niya tayo ng buhay dahil sa pagkasilang sa atin physically, kasama na tayo sa pinalaya. Kasama na tayo sa pagkapako sa krus. Tama po ba? Ngayon po, ang tanong sa sarili natin, tayo po ba'y malaya na talaga? Ang maganda po dyan, pinalaya na tayo ng Panginoong Jesus dahil sa pagkapako sa krus. Ano po ang problema? Tayo po ang bumabalik sa dating pagkakagapos sa atin. Pinalaya na tayo ba't ba tayo nagpapagapos? Ba't binabalikan natin ang pagkabilanggo natin sa dati? Nagawa ng Diyos ang kanyang pinakamahalagang part. Nagawa na niya. Pero mahalaga na maisakatuparan naman po natin ang part natin bilang pagpapahalaga sa ating Panginoon. Bakit po kailangan nating pahalagahan yan? At bakit po iyan ang sinabi? Tingnan po natin yung sinasabi sa Roma 6:14. Sapagkat hindi na maghahari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ibinigay na ng ating Panginoon yung kagandahang loob nung siya'y mapako. Kaya malaya na tayo. Ang problema nga po, tayo. Ano yung partisipasyon natin? May pagpapahalaga ba tayo sa ginawa niya? Sasagot po yan kung meron talaga ayon sa pamumuhay na meron tayo. Iyon din po yun. Hindi ko po masasagot yan. At tayo po ang sasagot niyan. Ayon nga sa pamumuhay na meron tayo. Tama po ba? So, New Year's resolution. Kaya po ba natin? Hindi na tayo pwedeng kung may New Year's resolution this coming 2000, ganire. Kasi actually, lahat ng isinulat na sunod-sunod, iyon pa rin naman Kasi nga, wala si God. Hindi inyaasa kay God. Kaya po tingnan natin yung conclusion. 2 Corinthians 5:18. Malinaw po dito ang Diyos ang gumawa ng lahat. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaaway at pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ngayon, tayo na anak ng Diyos, tayo na bagong silang sa Espiritu, magsishare tayo. Isishare natin ang Panginoon para maintindihan din ng iba. Eto ngayon ang napakalaking problema. Nagsishare tayo ng Word ni God, nagsishare tayo kung gaano kahirap inabot ng ating Panginoon. After ng sharing natin, ano ngayon yung makikita sa buhay natin? Nung taong sinyera natin. Lalo kung ang makikita sa buhay natin, hindi gawain ng Panginoon nang naaayon sa kanyang kalooban. Nag-iipon ba tayo sa langit? Nagtatapon tayo kapag ganun ang mangyayari sa buhay natin. Kaya po, wala ding pagbabago. Tama po. So, iyon po yung sinasabi. Malinaw po na dahil po sa sinasabi sa 2 Corinthians 5:18, Diyos ang gumawa ng lahat, matatagpuan po natin ang unang hakbang na ginawa ng Diyos para sa atin. Ano po yung first step na ginawa ng Diyos? Dahil nga tayo makasalanan. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Take note niyo po ito, gayon na lamang. Pag sinabing gayon na lamang, matindi yan. Wala nang pwedeng pagparisan, matinding pag-ibig ang meron ang ating Diyos. Sa sangkatauhan, wala pong exempted dito. Maliban, may dala kayong aso. Yun po ang hindi kasama. Kasi malinaw po sangkatauhan. Lahat po talaga ibinigay ni God para hindi mapahamak
Ang sino mang sasampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang po basta buhay yan. Walang hanggang buhay. Nakasama siya. Ngayon, iyan po yung unang hakbang pa lang po yan. Yung pagkabigay sa anak para sa atin. Hindi lang basta nagbigay ng anak. Marami pa pong hakbang o naganap sa ating Panginoon at mahalaga pong maunawaan natin ang lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos ayon sa ating pagbabago. Malinaw na po ba? So, kung malinaw na po, babaguhin ko po yung pagbati ko sa inyo na unang bati ko. Ngayon po, binabati ko kayo ng Happy New Year and Happy New Life. Salamat po sa ating Panginoon. May kakantahin kayo? Sige po. Sige po, tayo po ay patuloy na manalangin. Dakilang Diyos, Ama, salamat po ng napakarami sa paalalang mayroon kami ngayong umaga. Itinataas po namin, Panginoon, ang bawat puso namin. Anumang karumihan ang naganap namin sa mga nakaraang taon. Ngayon taon na itong 2024, Panginoon, Ikaw na lang yung aasahan namin, Panginoon. Dahil wala kaming pwedeng asahan kundi Ikaw. Kahit sarili namin, Panginoon, hindi kami nakakatiyak kung ano nga yung aming gagawin. Pero Ikaw, perfect ang gagawin mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Aming Ama, anuman, Panginoon, yung meron kami, pakiwasak mo na ngayon sa puso namin. Anuman, Panginoon, yung mga dinadala namin sa puso namin, matuto kaming sa inyo namin dalin, Panginoon, at turuan mo kami, Panginoon, ng makapamuhay, ng may katiwasayan, ng sa iyo manggagaling. Ama, sa umaga pong ito, kami po ay nakikiusap sa inyo at magawa namin ang aming part. Dahil alam namin ginawa na po ninyo ang part ninyong napakalaking part sa buhay ng bawat isa sa amin. Pero sinasayang po namin ito ayon sa kagustuhan ng aming laman na siyang nasusunod. Kaya po, Panginoon, umaasa kami, Panginoon, na ngayong umagang ito, wala kang ipupwerang tao na hindi mo bibigyan ng kaunawaan para maunawaan ang kalooban mo at ang mga bagay na kalugod-lugod sa iyo. Nawa, Panginoon, bigyan namin ng halaga ang mga banal mong salita na ibinigay nyo sa amin, sa puso namin, Panginoon, maukit ito't matanim sa bawat isipan namin. Wala pong mga magaganap sa buhay namin na maganda kung wala po kayo sa puso ng bawat isa sa amin. Kaya po, Ama, umaasa kami habang panahon naming tataglayin, Panginoon, ang paalala mo ngayong umaga. Tulungan mo kaming makabangon kung saan kami nalulugmok. Dahil, Ama, hindi kayo papayag na kami ay hindi mo makasama sa buhay na walang hanggan. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy naming itataas at ang aming mga kamay para tanggapin ang biyayang inilaan mo sa amin. Ama, sa umagang ito, taos-puso po kami, surrender ang dalawang kamay ng bawat isa sa amin. Na kayo'y makakasama namin, isinusuko namin, Panginoon, anuman yung mga bagay na hindi kayo nalugod. Ngayong umaga'y bindisyonan nyo kami, Panginoon, nang laging ang maganap sa buhay namin ay ang kalooban mo. Patnubayan mo kaming lagi, pagpalain mo kaming lagi, bigyan mo kami ng katiwasayan sa buhay na mayroon kami, may problema at wala, Panginoon. Laging katiwasayan ang makita, unang-unay ikaw ang makakita sa amin. At lalo din, Panginoon, yung mga taong sinisira namin, yung kalakasan mo ang makita kahit may kahinaan kami, sa mga problemang meron kami, lakas mo ang makita sa amin para sumandal sila sa inyo, hindi sa amin. Ang lahat ng ito, Panginoon, hinihiling din namin, Panginoon, yung aming pag-uwi, pakiingatan nyo kami sa bawat destinasyon ng tahanang pinagkatiwala mo dito sa mundong ito. Kayo na po ang bahala sa aming pag-uwi, pakilinis ang karumihan ng kalsada na gawa ng kaaway hanggang madala mo kami sa tahanan na meron kami dito. Ito pong lahat ng ito, binibigay namin ng papuri, ang pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Ang lahat po ng isinilang, Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay magsabi ng Amen.